Breaking news mga kabayan, China, nagpasabog ng malakas na bomba na parang hydrogen bomb. Nagpapakita na nga ba sila ng lakas sa Amerika? Pangalawang breaking news, Trump administration, magsasarado ng 27 na consulate at embassy sa iba't ibang panig ng mundo. Bakit kaya gagawin ito? Pangatlong breaking news, Amerika, binomba ang Yemen, madami ang nawalan ng buhay. Pang-apat na breaking news, China, nakikiusap sa Pilipinas na mag-export ng mga produkto sa China. Bakit kaya? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede pa-like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Handa ang China na bumili ng mas maraming produkto mula sa Pilipinas na nagbibigay ng oportunidad sa mga Pilipinong exporter sa gitna ng mga taripang ipinataw ng Estados Unidos sa mga trading partner nito. Ayon kay Chinese Ambassador Huang Xilian, may puwang para palakasin ang kalakalan sa pagitan ng China at Pilipinas sa kabila ng mas mataas na taripa ng US. Tungkol sa kalakalan ng China at Pilipinas, sa totoo lang, malaki ito para sa inyo, maliit naman para sa amin. Ayon sa kanya. Kaya naman hinimok niya ang Pilipinas na dagdagan ang pag-export sa China. Sabay sabing handa silang bumili ng mas maraming produktong Pilipino na maaaring apektado ng mga bagong taripa ng US. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, nangungunang pinanggagalingan ng inaangkat na produkto ng Pilipinas ang China na may halagang 32.83 billion o 25.7% ng total importation noong nakaraang taon. Pagdating sa export, ika-4 ang China sa mga pangunahing trade partner ng Pilipinas na may halagang $9.44 billion o 12.9% ng total export noong 2023. Dagdag pa ni Wang, handa ang China na mag-angkat ng mas maraming produkto mula sa ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Umaasa kami na makikita ninyo ito bilang oportunidad para mapalawak pa, pahayag niya. Ayon din sa kanya, ang China ang pangalawang pinakamalaking merkado ng consumer sa buong mundo at inaasahang lalo pa itong tataas. Samantala, sa iba pang mga balita, matagumpay na naisagawa ng mga mananaliksik mula sa China ang isang kontroladong pagsubok sa isang non-nuclear hydrogen-based explosive device. Ayon sa ulat ng South China Morning Post, batay sa pag-aaral, ang 2 kg na hydrogen bomb ay nakalikha ng fireball na lumampas sa 1,000 degrees Celsius at tumagal ng mahigit 2 segundo. Ang pagsabog ay 15 beses na mas matagal kaysa sa karaniwang pagsabog ng TNT at isinagawa ito ng walang gamit na nuclear material. Ang kagamitang ito ay binuo ng China State Shipbuilding Corporation, isang pangunahing institusyon sa paggawa ng mga armas sa ilalim ng tubig. Ginamit nito ang magnesium-based solid-state hydrogen storage material upang makamit ang epekto ng pagsabog. Sa tulong ng mga conventional explosives, ang materyales ay dumaan sa mabilis na thermal decomposition na naglabas ng hydrogen gas at nagliyab bilang isang matagal at isang high-temperature fireball. Ayon sa pag-aaral, ang hydrogen gas explosions ay madaling magliyab kahit sa mababang ignition energy, may malawak na sakop ng pagsabog at mabilis kumalat. Dahil dito, nagkakaroon ng mas kontrolado at pantay na pagsira sa mga target sa malalawak na lugar. Dagdag pa ng pag-aaral, kaya nitong matunaw ang aluminum alloys, samantalang ang TNT ay karaniwang lumilikha lamang ng flash na tumatagal ng 0.12 seconds. Sa iba pang mga balita, isinasaalang-alang ng Administrasyong Trump ang pagsasara ng halos 30 embahada at konsulado sa ibang bansa. Batay sa isang dokumentong nakuha ng CNN mula sa loob ng State Department, inirekomenda ng dokumento ang pagbawas sa presensya ng US sa mga misyon nito sa Somalia at Iraq, dalawang bansang mahalaga sa counter-terrorism efforts ng Amerika, at ang resizing ng iba pang diplomatic outposts. Ang mga pagbabago ay bahagi ng mas malawak na reforma sa US Diplomatic Agency, kasabay ng pagsisikap ng Elon Musk-backed Department of Government Efficiency na paliitin ang pamahalaan. Hindi pa malinaw kung pinagtibay na ni Secretary of State Marco Rubio ang mungkahing pagsasara. Kasama sa rekomendasyon ang pagsasara ng 10 embahada at 17 konsulado. Karamihan sa mga ito ay nasa Europa at Afrika, ngunit may ilan din sa Asia at Caribbean.
Ilan sa mga ito ay nasa Malta, Luxembourg, Lesotho, Republic of Congo, Central African Republic at South Sudan. Mayroon ding 5 konsulado sa France, 2 sa Germany, 2 sa Bosnia and Herzegovina, 1 sa UK, 1 sa South Africa at 1 sa South Korea. Iminungkahi ng dokumento na ang mga responsibilidad ng mga embahadang isasara ay ipapasa sa mga kalapit na outpost. Samantala, isa pa sa mga balita ngayon, hindi bababa sa 38 katao ang namatay at 102 naman ang nasugatan sa pag-atake ng militar ng Estados Unidos sa Ras Isa Port sa Hodeida Governorate ng Yemen, ayon sa ulat ng Al Jazeera. Ayon sa militar ng Israel, na-detect nila ang isang missile na pinakawalan mula Yemen patungong teritoryo ng Israel at matagumpay itong na-intercept. Samantala, nanawagan si Mark Carney, punong ministro ng Canada, ng agarang tigil putukan sa Gaza at humiling sa Israel na tapusin ang blockade upang makapasok ang tulong para sa mga sibilyan. Kailangang makipagtulungan tayo sa mga internasyonal na katuwang upang magbigay ng maximum na presyon at paghikayat para sa agarang tigil putukan. Sabi niya sa huling debate ng mga leader ng 4 na pangunahing partido ng Canada bago ang pambansang halalan ngayong buwan. Sa isang post sa X, nanawagan din si Carney para sa pagpapalaya ng lahat ng bihag, mas maraming tulong para sa mga sibilyan sa Gaza, at isang pangmatagalang solusyon sa pamamagitan ng two-state solution. Iniulat rin ng Al Jazeera na isang pamilya ng 13 katao ang namatay sa isang Israeli airstrike sa Khan Yunis, habang hindi bababa sa 32 katao ang napatay sa iba pang mga pambobomba sa Gaza. Samantala, isa pa sa mga balita ngayon, muling nagpakita ng puwersa ang Ukraine nang atakihin ang Ryazan Oil Refinery, 200 kilometer lang mula sa Moscow. Isa ito sa pinakamalaking refinery sa Russia na gumagawa ng milyon-milyong bariles ng langis kada taon. Ang refinery na ito ay mahalaga hindi lang sa Russian military kundi pati na rin sa ekonomiya ng bansa. Ngunit hindi ito ligtas sa mga long-range kamikaze drones ng Ukraine na ginamit upang magdulot ng matinding sunog at permanenteng pinsala sa operasyon nito. Mahalagang target ito. At ngayon lang, nitong March 2025, muling tinarget ng Ukraine ang Engels 2 Air Base sa Saratov Oblast na 600 km mula sa Kyiv. Ang base na ito ay tahanan ng mga nuclear-capable Tu-95 at Tu-160 strategic bombers ng Russia. Sa ataking ito, pinasabog ng Ukraine ang aviation ordnance depots ng base na naglalaman ng Kh-101 cruise missile warheads. Nagresulta ito sa isang napakalakas na pagsabog na nagkalat ng debris sa 5 km mula sa airbase. Sa pamamagitan ng advanced Beaver drones, matagumpay na napinsala ng Ukraine ang fuel facilities at command centers ng base na nagdulot ng matinding dagok sa long-range aviation capability ng Russia. Malinaw na hindi lang basta suntok sa hangin ng mga opensibang ito ng Ukraine. Isa itong masusing diskarte upang sirain ang supply lines, pahinain ang air defense at ipakita sa Kremlin na wala silang ligtas na teritoryo. Habang tumatagal ang digmaan, patuloy na pinapalawak ng Ukraine ang kanilang teknolohiya at operasyon. At sa bawat pagsabog, mas lalong lumilinaw. Walang depensang kayang humarang sa determinasyon ng Kyiv. Ito ay isang malinaw na estratehiya. Kasabay ng mga ataking ito, dumating din ang mga modified Aeroptech A-22 Foxbat kit planes, isang highly modified sport model na ginawa at inayos bilang long-range precision strike platform. Ang mga pag-ataking ito ay patunay ng lumalawak na drone warfare ng Ukraine gamit ang intelihensya at target selection upang patumbahin ang mga critical na military at economic assets sa loob mismo ng Russia. Ipinapakita nito ang kanilang pag-unlad. Ang panibagong atake sa Engels 2 Air Base ay lalong nagpapahina sa air power ng Russia. Samantala, ang pagkasira ng KSO ay lumilikha ng matinding disruption sa kanilang military logistics. Ang mga operasyong ito na gumagamit ng mga domestically developed drones ay nagpapakita ng kakayahan ng Ukraine na mag-project ng kapangyarihan ng higit pa sa kanilang teritoryo.
na hinahamon ang depensa at katatagan ng mga resources ng Russia. Ito ay isang malaking hamon. Electronic warfare at decoys ang ilan sa mga lihim na armas ng Ukraine. Sa pamamagitan ng mga advanced na teknolohiyang ito, nagagawa nilang tumagos sa mabibigat na depensa ng Russia. Gumagamit ang Ukraine ng mga decoy drones upang guluhin ang Russian radar gamit ang spoofing at signal disruption. Kasabay nito, ang mga fiber optic controlled drones naman ay inilalaan sa mga highly defended targets. Ang fly-by-wire technology ng fiber optic drones ay ginagawang immune ang mga ito sa tradisyonal na jamming techniques, kaya't nagiging epektibo sa pag-neutralize ng parehong static at mobile targets kahit sa ilalim ng matinding electronic warfare environments. Para sa mga deep penetration missions, ginagamit ng Ukraine ang US-supplied ADM-160M na may mahalagang papel sa mga operasyong ito. Pinapakawalan mula sa Ukrainian MiG-29s. Ang mga complex decoy na ito ay ginagaya ang radar signature ng mga fighter jets o bombers na nagpipilit sa S-300 at S-400 batteries ng Russia na gumamit ng mahahalagang missiles upang labanan ang mga fake threats. Ang bagong MALJ variants ay may kakayahang mag-activate ng frequency hopping jamming na gumugulo sa early warning systems ng Russia. Ginagamit din ng Ukraine ang highly maneuverable FPV drones bilang air superiority platforms. Sa tandem interceptor tactics, dalawang Ukrainian FPV drones ang sabay na inaatake ang isang Russian reconnaissance drone. Inaalisan ng mata ang Moscow sa battlefield. Ang ganitong layered approach ay nagpapahintulot sa iba pang Ukrainian drones na makalusot, kaya't nagiging parang sala ang air defenses ng Russia. Ito ay isang tusong paraan. Ang air defense network ni Putin na dating tinaguriang impenetrable ay unti-unting nababasag. Ang S-300 at S-400 air defense complexes na idinisenyo upang labanan ang NATO aircraft ay hirap na harapin ang mga drone na mura, mababa ang lipad at lubhang maneuverable. Limitado ang missile stocks ng Russia, kaya't bawat decoy drone na pinapabagsak nila ay lalo lamang nagpapababa ng kanilang depensa. Ang pagbabantay sa Kerch Bridge at Moscow ay nangangahulugan ng mas kaunting depensa sa frontline assets. Samantala, ang mga sunod-sunod na pagkawala ng teritoryo sa Crimea ay nagpapahirap sa kanilang military repositioning. Pinatunayan ng Ukraine na kahit ang pinakamalalim na bahagi ng Russia ay hindi ligtas, na may mga drone strikes na umaabot hanggang 3,000 kilometers sa loob ng teritoryo ng Kremlin. Habang binobomba ni Putin ang mga lungsod ng Ukraine, ang sarili niyang himpapawid ay nagiging mas mahina sa mga pag-atake, isang katotohanang unti-unting nauunawaan ng mga ordinaryong Russian. Ito ay isang mahalagang punto. Ang drone at missile campaign ng Ukraine ay hindi lang isang taktikal na tagumpay, isa itong strategic victory. Sa pagtutok sa mga military at economic lifelines ng Russia, pinapahina ng Ukraine ang kakayahan ni Putin na ipagpatuloy ang digmaan habang inilalantad ang kanyang kahinaan. Ang paggamit ng UAVs para sa strategic strikes ay isang makasaysayang pagbabago na magpapabago sa hinaharap ng modernong warfare. Sa electronic warfare, decoys at MALDE platforms, ginagawang liabilities ng Ukraine ang dating lakas ng Russia, itinutulak sa kanilang hangganan ang depensa ng Kremlin. Kahapon, sinabi ni Putin na ang tanging paraan upang matapos ang digmaan ay ang pagharap sa root causes ng krisis. Mukhang sinagot ito ng Ukrainian drones ngayong araw dahil ang root cause ng gulong ito ay walang iba kundi si Putin mismo. Ito ay isang direktang pahayag. Ayon sa ulat ng Russian media, isang drone attack ang tumama sa Moscow ngayong umaga. May mga report na bumagsak ang isang drone malapit sa ruta na karaniwang dinaraanan ni Putin papuntang Kremlin. Ang mga drone attack sa Russia ay nagiging mas madalas at mas matindi. At kahit ang Moscow, ang pinakaprotektadong bahagi ng Russia, ay hindi naganap na ligtas mula sa mga atake. Hindi rin ligtas ang mga oil depots at refineries ng Russia. Isa pang patunay na ang digmaang ito ay hindi lamang sa labanan sa lupa, kundi isang larangan ng matinding intelligence at technological warfare. Bagamat halos araw-araw na ang pag-atake, may mga indikasyon na hindi lang ito basta pagtaas sa bilang ng drones, kundi paggamit ng mga bagong modelo, kabilang na ang missile drones. Ipinapakita nito ang pag-unlad ng teknolohiya.
Narito ang eksklusibong footage ng isang drone na umatake malapit mismo sa karaniwang dinaraanan ni Putin. Ito ay isang nakakagulat na pangyayari. Ang huling bahagi ng ulat na ito ang nais kong pagtuunan ng pansin. Alam natin na nakakapag-produce na ang Ukraine ng halos 2 milyong drones kada taon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa dami. Pinahusay din nila ang iba't ibang aspeto ng kanilang mga drone at mas maraming klase ng mga ito ang kasalukuyang ginagamit sa digmaan. Malaki ang produksyon ng Ukraine. Sa susunod na footage, pansinin ang matinding pagsabog na naganap. Hindi ito mukhang isang ordinaryong long-range drone. Ang lakas ng pagsabog ay kakaiba. Ito ang 2PS Oil Refinery sa Krasnodar Krai region ng Russia bago ito tinamaan. Ito ang itsura nito noon. Ayon sa mga opisyal na pahayag ng gobyerno ng Russia, hindi umano Ukrainian drones ang dahilan ng sunog na ito. Sa katunayan, ayon sa kanila, matagumpay nilang naitaboy ang lahat ng drones na ipinadala ng Ukraine. Ngunit ang debris mula sa mga nasabat na drone ang siyang nagdulot ng sunog. Gayunpaman, iba ang ipinapakita ng mga larawan at video mula sa aktwal na lugar ng insidente. May pagkakaiba sa sinasabi nila. Ngunit bakit kinakailangang itanggi ito ng Russia? Simple lang, ayaw nilang mag-alala ang kanilang mamamayan na nagdadala na ng digmaan sa loob mismo ng kanilang bansa. Ayaw nilang sisihin si Putin sa paglalagay sa panganib ng mga lungsod ng Russia. Ito ay para sa kanilang mamamayan. Balikan natin ang timeline. Wala namang drone attacks sa loob ng Russia bago inilunsad ni Putin ang kanyang special military operation. Ang kanyang pangunahing dahilan para rito ay upang mapanatili ang seguridad ng Russia. Ngunit ang naganap ay ang kabaligtaran. Mas maraming lungsod ng Russia ang tinatamaan ng pag-atake. Mas maraming sundalong Russian ang namamatay at patuloy na bumabagsak ang ekonomiya ng bansa. At dahil dito, isang napakahalagang tanong ang ibinato mismo kay Putin ng BBC journalist na si Steve Rosenberg sa year-end Q&A noong December. Mas delikado na ngayon ang Russia kumpara noong bago mo sinimulan ang special military operation para sa seguridad ng bansa. Ito ay isang direktang tanong. Ito naman ang naging sagot ni Putin. BBC News, eksaktong 25 years na ang nakalipas nang magbitiw si Boris Yeltsin. Ipinaubaya sa akin ang kapangyarihan at sinabihan akong alagaan ng Russia. Ngayon, makalipas ang 25 years, masasabi ko bang nagampanan ko ang tungkulin kong ito? Oo, at hindi ko lang basta inalagaan ng Russia. Hinatak ko ito mula sa bingit ng pagbagsak. Sapagkat kung titingnan natin ang nangyayari noon, unti-unti nang nawawala ang ating soberanya. At kung walang soberanya, hindi maaaring manatili ang Russia bilang isang malayang estado. Pansinin ninyo ang sinabi ninyo tungkol kay Boris Yeltsin. Parang ayos lang sa kanila noon. Pinapat ang kanyang balikat, hindi pinapansin ang kanyang pag-inom. Tinatanggap siya sa lahat ng Western circles. Ngunit nang magsimula siyang magsalita laban sa ginawa sa Yugoslavia, nang sinabi niyang labag ito sa international law at UN Charter, bigla siyang siniraan, tinawag na lasenggo at inatake ng mga kritiko. Hindi niyo ba naaalala iyon? Ginawa ko ang lahat upang mapanatili ang Russia bilang isang malaya at may sariling desisyong bansa. Hindi ito tungkol sa interes ng mga bansang humihila sa Russia patungo sa kanilang panig. Patuloy na inilalahad ni Putin ang kanyang mga argumento. Binabanggit ang inflation, ngunit ipinagmamalaki ang paglago ng ekonomiya ng Russia. Anya, ika-4 ang Russia sa mundo sa purchasing power parity at nangunguna sa Europa, malayo sa Great Britain. Dagdag pa niya, handa ang Russia makipagtrabaho sa Great Britain. Ngunit kung hindi ito mangyari, kakayanin ng Russia nang wala ang dating kaalyado sa anti-Hitler coalition. Ngunit hindi na maitatago ni Putin ang katotohanan sa kanyang mga mamamayan. Araw-araw ay may mga pag-atake sa loob ng Russia. Ang industriya ng drone ng Ukraine ay masyado nang umunlad upang pigilan ng Russia at masyado nang advanced ang mga Ukrainian drones para sa luma at Soviet-style air defenses ng Russia. Bukod dito, napaka-estratehiko ng Ukraine sa pagpili ng mga target. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang pag-atake sa ruta patungo sa Kremlin, isang mensaheng hindi maaaring baliwalain. Isa pang mahalagang target ng Ukraine ay ang mga oil depots at refinery. Bukod sa pinsalang dulot nito sa Western economy na nagpapahina sa war effort ng Russia,
Ang mga sunog na dulot ng mga pag-atake ay nag-alab ng ilang araw. Isang malinaw na senyales sa populasyon ng Russia na si Putin mismo ang nagpapahina sa kanilang ekonomiya. Ang digmaan ay unti-unting dumadaloy papasok sa loob ng Russia. Narito ang isang perpektong halimbawa. Tingnan mo ang nangyayari malapit sa Ros. Ang baho dito, kailangan nating umalis agad. Langis yan eh. Pero nasaan ang mga bombero? Andoon sila! Sinusubukang apulahin ng apoy. Tahimik ka lang, huwag kang magkomento. Pwede ba tayong umalis na? Hindi lamang mga oil refineries ang tinarget ng Ukraine kagabi. Isang drone production facility ang tinamaan sa Obukovo, Kuga region ng Russia, na nagdulot ng malaking sunog.